Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Racket para sa mga stay-at-home moms, alamin. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bang stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income? Bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in na in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka rito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikitang kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News Trend, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga kababayan, ang oras, 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! Kayo'y nakasubaybay na naman sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil hatid na natin ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Panibagong pampainit ng ulo. Panibagong malaki ang oil price hike. Asahan na naman sa susunod na linggo. Samantala naman, taas singil sa pasahe, kasadong desisyonan sa susunod na linggo ayon naman sa DOTR. Emergency powers kay Pangulong BBM para suspendihin ang excise tax sa langis, tiniyak ng Senado na aprobado na sa susunod na linggo. Chartered flight ng PAL para mailikas sa mga Pinoy sa gitnang silangan pinaghahandaan. 24 na Pinoy sa Jeddah naipit ng kaguluhan sa gitnang silangan. Nakarating na sa Singapore. 53 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Cambodia nakauwi na ng bansa ayon naman sa DMW. ICI! Tigil operasyon na sa Marso at 31. Mga dokumento, ebidensya at findings na isumite na sa Ombudsman ayon kay Chairman Andres Reyes. Publiko binalaan sa mas marami pang online scam habang umiiral ngayon ng 4-day work week. Chinese woman na leader ng sindikato sa 900 kilos na shabu sa Mindoro, hinahanting ng PNP. Magkano yung 900 kilos? May bilyones siya. Bilyones. Mga Pilipinong tambay o nawalan po ng trabaho, dumami pa sa unang buwan ng 2026 ayon naman sa PSA. RH Break Time! Yan ang mga headlines. Narito na ang detalye. Bibigwasan na naman ng malakihang taas presyo mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, humigit kumulang 16.50. 16 pesos 50 centavos. Ay, ang hirap huminga. Sino magpapasan sa akin? Ang itataas ng kada litro ng diesel at 11.50 naman sa kada litro ng gasolina. Ano ba yan? Saglit ha. Iba-mathematics ko. Kung 16.50 kasi nasa 82 na eh. 82 plus 16. Perfect score na Ang hirap huminga. Almost 100 pesos. Nasasakal na ako. Oh, naku po. Kami. Tayo. Ay, naku po.
Humigit kumulang nga ng 16.50 ang itataas sa kada litro ng diesel at 11.50 naman sa kada litro ng gasolina. Posibleng hindi tumaas o bumaba sa 4 na piso ang kada litro ng kerosene. So, yung kerosene medyo okay pa. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Base ang pagtaya sa 4 na araw na kalakaran sa world market, bunsod pa rin ng gyera sa gitnang silangan. Ngayong linggo, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang utay-utay na implementasyon ng big time oil price hike mula 7 pesos hanggang 13 pesos sa gasolina, hanggang 24-25 pesos naman sa diesel, habang 38.50 sa kerosene. Oo, tama yung 24-25 kasi nga nung huli ako nagpakarga, 48 pesos. Tapos nung sumunod ako nagpakarga... Inaabot mo pa yung 48? Oo. Ang swerte mo mali pala. Tama, 48 ba yun? Yung 48 ba? 58? 58 pala, 58. Sorry. 58. From 58, naging 68. Hindi na 68. Naging 78. 75. Tapos next week, mga 90 pesos. 98, 99, 100. Huwag naman gano'n. Talagang kailangan ng ilabas yung mga bike. Pag ako po nangayayat, alam nyo na. Tsaka naging medyo tan yung kulay. Ay, Nagbisikleta na. Nagbitek na ako. Bitekleta. Samantala, nakatakda naman daw pong desisyonan sa susunod na linggo ang hirit na taas pasahe para po sa mga pampublikong sasakyan. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakapagbigay na raw po ng rekomendasyon ng LTFRB, ngunit ito ibinalik muna sa kanilang opisina. Ito po'y para isailalim muli sa pag-aaral ang hirit ng fare hike para matiyak na magiging makatwiran sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Sek. Binalik ko sa LTFRB, sabi ko pag-aralan mo mabuti at we have to hit a certain inflation number, no, para hindi mas lalo makaapekto at makadagdag ng problema sa atin ng mga pasahero. So may computation po kami, no, upang sa ganon kahit papaano yung mga intervention ng ating gobyerno. So meron pong nakabinbin na fare hike. Hopefully by next week we can decide on the petition of fare hike. Pero I can guarantee you, Kuya Tunying at Kuya Jerry, na yung itataas man ay reasonable at sa tingin namin ay maintindihan din natin ng ating mga kababayan. Yung abangan natin reasonable. Sana nga reasonable. Gaano ka reasonable? Yun. Samantala, welcome sa mga jeepney driver ang pamimigay ng fuel subsidy ng gobyerno, pero dapat mayroon din silang pangmatagalang solusyon sa epekto ng krisis sa langis. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na kung patuloy lamang din natataas ang presyo ng petrolyo, tila ibabalik din nila ang matatanggap na subsidiya sa mga oil companies. Narito ang bahagi ng pahayag ni Floranda. Saan na sinasabi po ng gobyerno, sa isang tingin makakatulong, pero pag tingnan po natin, halos 3 weeks lamang na ikukonsume din ng ating mga driver. At ang sinasabi natin, nag-isip sila ng 5,000, pero tuloy-tuloy naman natataas yung presyo ng petrolyo, lalamunin din lang siya at ibabalik din lamang sa mga oil company. Giit ni Floranda, kinakailangan na ng agarang pagkilos mula sa pamahalaan para sa matagalang solusyon sa oil crisis dulot ng gulo sa gitnang silangan. Kaya panawagan din ng mga tsuper ay magkaroon ng fare hike o taas pasahe upang hindi lubusang maubos ang kanilang kita sa pagbili lamang ng krudo. Samantala, pinag-aaralan naman ng LTFRB na gawing digital ang pamahagi daw po ng fuel subsidy para hindi na magtiis sa napakahabang pila ang mga tsuper at mga operator. Ayon po kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kinakausap na raw po nila mga electronic money issuers o EMIs o yung pong mga digital wallet apps na ito po ay accredited ng Bangko Sentral ng Pilipinas para maging katuwang sa distribusyon ng 5,000 pisong ayuda. Iginit po ng ahensya na sa ganitong pamaraan ay magiging mas mabilis ang pagdating ng pera sa mga tsuper at sa mga operator, mga benepisyaryo at mas magiging transparent naman ang listahan. Dadaan muna sa validation process ang mga EMIs para matiyak ang kanilang kakayanan sa digital transactions. Una pong inanunsyo ni Transportation Secretary Giovanni Lopez
nasisimulan ng pamamahagi ng fuel subsidy sa susunod na linggo. Samantala, sa iba pang balita, nagbigay katiyakan ang liderato ng Senado na sa susunod na linggo ay kanila nang aaprobahan ang panukalang batas para bigyan ng emergency power si Pangulong BBM para suspindihin ang excise tax sa langis. Ito ay matapos i-certify as urgent ng Pangulong panukalang batas para bigyan siya ng emergency powers. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, prioridad nila ito sa kanilang sesyon sa susunod na linggo. Dahil certified as urgent na panukalang batas, may isasantabi na ang umiiral na 3-day rule at diretso na sa third reading ang panukala. Samantala, hanggang sa susunod na linggo na lamang ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso bago sila magbakasyon para sa Semana Santa. Magpapatupad naman ng work from home scheme ang Kamara para mabawasan daw po mga hindi kinakailangang gastusin sa gobyerno. Sa inilabas na memorandum na nilagdaan ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil, ipatutupad daw po ang modified work arrangements. Ang mga bagong work setup ay patutupad kapag naka-recess na ang Kongreso, kung saan 2 araw ang on-site work mula Martes hanggang Miyerkules, habang 2 araw naman ang work from home tuwing Lunes at Huwebes. Kapag mayroon namang sesyon ng Kamara, 3 araw daw po ang on-site mula Lunes hanggang Miyerkules at 1 araw na work from home tuwing Biyernes. Sa kabila ng pagtitipid na sa direktiba na ni Garafil na panatilihin ng skeletal workforce sa mga opisina kahit sa mga araw na work from home para matiyakang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Kaugnay ng balitang yan, epektibo na rin ngayong linggo ang hybrid work setup sa Presidential Communications Office o PCO alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng memorandum, 4 na araw ang on-site work habang naka-work from home ang araw ng Biyernes sa mga tauhan ng PCO. Hindi kasama rito ang mga nagtatrabaho sa output-based projects at service personnel. Nakapaloob din sa memo ang kailangang magsumite ng buwan ng work program sa mga supervisor na magsisilbing gabay sa kanilang tauhan tuwing araw ng work from home. Nakipagpuno naman ang Overseas Workers Welfare Administration OWA sa Philippine Airlines para sa charter flight ng mga FW na apektado po ng krisis sa Middle East. Ayon po sa OWA, nakatagdang isagawa ang charter flight mula Saudi Arabia pa Maynila sa mga susunod na araw. Bagay mo na yan ang repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna po ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, lumagda rin po ang OWA at ang Philippine Airlines ng kasunduan para mapaigting ang koordinasyon at agarang paghahanda ng chartered flight para sa mga OFW. Samantala, pinayagan ng Department of Justice ang pansamantalang visa relief para sa mga dayuhang naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight palabas ng Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, inatasan na niya ang Bureau of Immigration na palawigin ang pananatili sa Pilipinas sa mga foreign national na nag-expire ang visa noong nakaraang February 28 ngayong taon. Sa ilalim ng Department Order No. 159, papayagan ang mga apektadong dayuhan na manatili sa bansa hanggang Abril 1. Ngayong taon pa rin nang walang babayarang fees, multa o penalty. Giti Secretary Vida, layunin na hakbang na ito na magbigay ng konsiderasyon at agarang tulong sa mga turistang na-trap sa bansa dahil sa gulo sa ibang panig ng mundo. Samantala, ligtas nang nakarating sa Singapore ang 24 ng mga Pilipinong na-stranded naman sa Jeddah, Saudi Arabia dahil naman sa gulo sa Middle East. Sa impormasyon mula kay Singapore Ambassador to the Philippines, Constance C., na isakay daw po ang mga Pinoy sa isang RSAF A330 multi-role tanker transport aircraft ng Singapore Air Force na lumapag kaninang umaga. Nakasabay nila sa naturang flight ang ilang Singaporeans at iba pang mga ASEAN national na ito po ay mula sa Brunei, Indonesia at Vietnam. Ayon po kay Ambassador C., matapos unahin ng kanilang mga kababayan ay agad nilang ipinamahagi ang mga bakanting upuan sa mga dayuhang nangangailangan ng tulong, kabilang na po ang mga Pilipino. Naging posible ang rescue mission na ito dahil naman sa mabilis na koordinasyon ng Singaporean Embassy sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine Consulate General sa Jeddah.
Samantala, nakauwi na sa Pilipinas ang 53 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Cambodia ayon sa Department of Migrant Workers. Dumating ang mga ito kaninang umaga sa NAIA Terminal 1 sa tulong ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia. Batay sa ulat ng mga otoridad, pinahirapan ang mga biktima at pinilit pang makakota sa isinasagawang love scam. Taliwas ito sa unang pangako sa kanila na magandang pasahod at valid na working visa. Sa ngayon, sasailalim ang mga biktima sa libreng psychosocial counseling, libreng gamutan bago pa ihatid sa kanilang pamilya sa probinsya. Samantala naman, pinabibilisan po ng Independent Commission for Infrastructure sa Kongreso ang pagpapatibay sa panukalang magtatatag ng Independent People's Commission at Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Layunin po naman nabanggit na panukala na bigyan ng pangil at karagdagang kapangyarihan ng komisyong sumisilip sa infrastructure anomaly. Ayon po kay ICI Chairman Andres Reyes, umasa naman siyang aksyonan agad ito ng Kamara at Senado kasabay ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpaprioridad sa mga nabanggit na panukala. Kinuha ni Reyes ang payag kasabay po ng anunsyong hanggang March 31 na lamang ng taon ang operasyon ng Independent Commission. Kaugnay nga ng balitang yan, hanggang Marso 31 ngayong taon na lang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure matapos ang halos 6 na buwan. Inirekomenda ni ICI Chairman Andres Reyes ang pagtigil ng operasyon matapos isumite sa Ombudsman ang lahat ng nakalap nilang dokumento, ebidensya at findings kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Reyes, nagampanan na ng komisyon ang kanilang mandato sa ilalim ng Executive Order No. 94 at ipagpapatuloy ang mga nasimulan nilang trabaho ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Umabot sa siyam ang referral ng ICI sa Ombudsman kung saan 65 individual ang inirekomenda nilang kasuhan. Samantala, nanawagan si Reyes sa Technical Working Group for Asset Recovery na ipagpatuloy lang ang restitution o pagbawi sa mga ninakaw na pera sa taong bayan. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Publiko binalaan sa mas marami pang online scam habang umiiral ang 4-day work week. Kaya maging mapagmadsyag, maging mapanuri, huwag tayong click ng click. Chinese woman na leader ng sindikato sa 700 kilong shabu sa Mindoro, hinahunting na ng Philippine National Police at mga Pilipinong tambay o nawala ng trabaho, dumami sa unang buwan ng 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority. Babalikan natin ang mga detalye na iba pang balita. Ilan po munang paalala, ang oras 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones, MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa
sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit taliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Fulido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR Department tulad na lang ng learning and recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya, gayon din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga kababayan, ang oras 35 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time! At dahil gusto nating kumalma muna ang ating mga kababayan matapos ang mga sunod-sunod na hindi nakakaganda ng vibes, hindi nakakaganda ng mood ngayong Thank God It's Friday, di ba? May hatid sa atin si Wina Pearl. Hatid niya sa atin to eh. Oo, kailangan natin ng may maibabaong maganda-gandang balita para sa ating weekend. Kahit na sinasabi natin Friday the 13th. Uy, Friday the 13th pero swelde. Kaya okay na okay pa lang ating mga kababayan. Masarap na naman ang higop ng kanilang mga kape. Pero mas gusto daw nila kapag sila'y magkape ra. Kaya nga naman, dumako na tayo sa ating DZRH Malakas promo kasama ang MX3. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil nasa barangay Don Bosco, Paranaque, si Noche Cacas. Paranaque. Hindi mo alam yan? Diyan ang bahay ng mga nagagawa ng banana Q. Kamote Q. At Q'ng ano-ano pa. Noche Cacas. Miss Thea at Lakay Ray, tuloy-tuloy yung ating pamimigay sa ating DCRH sa Malakas promo. Ngayon, dito pa rin tayo sa may barangay Don Bosco, Paranaque City, kung saan ay naispatan natin isang barangay staff na habang naghihintay, uuwi na, nanonood ng DCR. Suking-suki yung DCRH. Ayan, ito. Ayun, Bagets yan bagets na bagets pa yan si ate Talaga, okay, ano po pangalan nila? Oo, matagal ka nang kikinig ng DCRH. Opo, at saka pag walang ginagawa, pati sa bahay. Saan ka dito sa barangay Don Bosco? Malacanang dulo po. May Malacanang pala dito? Taray? Puro sa dulo. Ayan, at sino yung kilala mo sa DCRH? Si Sir Tracy Bayan, tsaka Miss Thea Corpus, tsaka si Anthony Taberna. Taray, marang may kodi ko ka ate Nanonood siya nakikita niya talaga dito. Ayan. Ay, hello ate. Saka si Anthony Taberna, ayan, pinapanood din kayo. Ayan. Pag uwi naman kasi nila dito sa barangay, yun agad kasi bawal yung cellphone sa habang sila ay nasa trabaho. Sa office. So nag-antay na lang ng umuwi si ate? Oo. Uwian na. Okay. Ingat ka ate. Ano sila ngayon 4-day work din ba kayo? Opo. O bakit nandito kayo? Kailangan po namin magtrabaho ng
Meron pa silang naiwang trabaho. Ikaw naman, Noche, huwag mo nang pauwiin. May tinapos nga eh. Unfinished business. Okay, hindi na ka namin abalahin dahil sinusundo ka na. Meron ka ng 1,000 na pesos. Sino sumusundo sa kanya, ha? Noche, ikaw Oo, siya. Oo, pang ano dito, pang gasolina daw to. Of course. Miss Atea at Lakaya Ray. Hindi lang yan, ha? Hindi lang 1,000 pesos. Mayroon pa. Makakatulong pa sa'yo to ang MX3. Yun. Hey! Oo. At siyempre, meron ka pang medium component, hatid ng Astron, alagang maasan. Mabibili naman ito sa inyong suking tindahan o appliance store nationwide. Thank you po. At hindi lang yan, umiinom ka ba? Umiinom ka? Depende po. Bibigyan ka pa namin ng dalawang tikirya. Yan. Yung food snack. Siyempre, mula naman ito sa Royal Corporation na bigay ni Kuya Richard C. Yan, pampulutan yan. Thank you po. Thank you po. At hindi lang yan. Ewan ko lang kung kasya sa'yo to. Payong. Ayan. Yun. Ayan, pagdamutan mo na yan, ha? Maganda yan. Congrats Kulay po. puti yan. May tatak DCRH yan. Okay, ano pa ang masasabi mo sa DCRH? Salamat po sa mga binigay niyo. At saka, shout out po sa Barangay Don Bosco. Yay! Oh, Shout out! Shout out! Family. Sina? Yes, yung pogi namin admin, si Chobilya, at saka yung pogi namin kapitan. Parang ang daming pogi dyan na. Makapunta nga ng Don Bosco. Mar Jimenez. Si Kapitan Mar Jimenez. Okay. Baka sugurin ng mga magagandang babae naman. Oo nga. Barangay nyo, ang dami palang pogi. Marami po dito, tsaka mababait. Ayun. Okay, maraming salamat sa iyo, ha. Okay, maraming salamat at kahit pa paano. Ayan, malaking tulong ditong MX3. Siyempre, ang aming radio at yung 1,000 na pesos plus may pulutan ka na mamaya. Okay. Para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 na pesos, kung natin nakatutok sa DCRH, malay nyo naman na kayo na ang susunod na winner. Maswerte sa aming DCRH sa Malakas Promo. Siyempre kasama ang MX3 dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ayan, ako naman si RH sa 27, Notikaka para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Noche Kakas, at dahil ayaw natin na nabibiti ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay, dumako naman tayo sa ating Kring Kring Panalo Promo! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! At narito na nga sa ating linya mula sa Muntinlupa. Pa-south tayo ng pa-south, ha? From Panarque. Diba? Nilampasan lang ang Las Piñas. Ba, dumiretso ng Muntinlupa. Muntinlupa. Islang na islang. Oo. Tawagan na natin. Hello, magandang hapon. Hello, magandang hapon. Maganda yung boses. Gusto ko yung boses niya. Ano po pangalan nila? My name is Ivan Veras from the Muntinlupa City po. Ivan Veras from Muntinlupa City. Yes. Feeling ko, si Ivan ay colorful. Yes. Diba? Very, very colorful ang very kanyang colorful. buhay. At dahil colorful ang kanyang buhay, lalagyan natin ng more, ang tawag dito, fairy dust. Ang kanyang araw, ang kanyang Friday the 13th, gagawin nating mas makulay at mas maganda, mas makinang with the fairy dust. Fairy dust. Basta masagot mo, Ivan Veras, ang aming katanungan. Kung ano nga bang himpilan ng radyo ang number 1 hindi lamang sa Muntinlupa kundi sa buong Metro Mega Manila at Pilipinas? Ivan. Ayaw mo. Ha? Each? Anong each?
Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan? At number 1 sa iyo at sa mga taga Muntinlupa. Pag inibasagot mo, malulungkot na ako. Babawin ko yung fairy dust. Bawiin yung fairy Po, dust. DZRH. Yo! Ay, nabahan na ako. Akala ko babawin ko yung fairy dust. Pinawisan ako ng malapot, Ibabakim ko na sana. Congratulations, Ivan Veras. Antayin mo lamang ang instructions mula kay Wina Pearl kung paano mo makiklaim ang iyong 500 piso. Congratulations. Yes, Salamat, welcome. congrats. RH Break Time! Pati si Wina, pinawisan. Oo. Nagbutil-butil ang pawis sa ilong ni Wina Pearl. Standby po sa ating mga reports. Malacanang itinangging papalitan nila Sherda si DICT Secretary Henry Aguda. Aba, may mga palitan pa palang magaganap, ano? At ito nga, sa balita mula sa Senado, Senator Bato de la Rosa gustong gamitin ang Senate Mansion sa Baguio City sa pagsalin niya sa shooting competition. Papayagan kaya o papayagan kaya? Mamaya malalaman natin ang detalye ng mga reports na yan dahil aabot na sa 6 hanggang 7 senador ang nahaharap sa reklamo sa Ethics Committee sa Senado. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Ethics Committee Chair Senator J.V. Ejercito na may panibagong reklamong inihain sa komite kahapon, ngunit tumanggi muna itong banggitin ang detalye. Samantala sa kaso ni Senator Bato, iginiit ni Ejercito na hindi pa agad maisasalang dahil paiiralin niya ang first in first out upang maging patas. Kabilang sa posibleng talakayin ang pagsuspindi sa sweldo ni De La Rosa dahil sa patuloy na pag-absent nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ejercito. Parang first time in history na ganito karami ang kasong na ilagay sa Ethics Committee. Dati isa, 2 lamang. Pero ngayon ay 6, may dumagdag pang bago. May panibagong kaso na namang naidagdag kahapon. No? Sino kinasuhan? Opo. Hindi. Kasi kapag yung namin, ibubunyag namin kapag na-date na namin na talaga may grounds. Kasi baka mamaya, tribulus lang. Baka dahil sa politika. Samantala, hinimok naman ng NBI si dating Security Aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Gutesa na lumantad na at magpakita na sa kagawaran. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, dapat daw po makipagtulungan din ng 18 nagpakilalang dating Marines at si dating Congressman Mike Defensor sa kanilang ahensya para matunton si Gutesa. Iginid po ni Matibag na kung nais talaga ng kanilang kampo na mapanagot ng mga opisyal na pinangalanan nilang sangkot sa katiwalaan, kailangan daw pong tulungan nila ang NBI sa kanilang investigasyon tungkol dito. Mas maigi pa po pala si Congressman Mike Defensor at alam niya kung nasaan si Sergeant Gutesa. Makipagtulungan po. Ibigay po sa amin at tumulong na rin po dito sa investigasyon. Kung talagang hangarin po nilang habulin at papanagutin sa batas ang mga taong pinapangalanan nila, nakahanda po kaming usigin at patawag sila, pasagutin sila, provided na yung ebidensya malinaw. Ang NBI po, hindi po kami magagamit para sa isang fishing expedition para doon sa mga political reasons o ano pa pong dahilan ng sino bang pong kampo. Dumako na tayo sa ating mga reports. Malacanang itinangging papalitan nila Sherda si DICT Secretary Henry Aguda. Idetalye mong balitang yan, RH14 Leth Narciso, Miss Leth. PRA, hindi daw totoo ang mga ulat na may pagbabago sa liderato ng Department of Information and Communications Technology. Tugon iyan ng Malacanang sa lumabas na ulat na ikinukonsidera umano si dating Presidential Spokesperson Edwin Lacerda para makapalit ni DICT Secretary Henry Aguda. Itinanggi ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa maiksing sagot na not true. Ang DICT ang nangunguna sa digital transformation programs ng pamahalaan, gayon din sa cybersecurity initiatives at pagpapalawak ng internet connectivity sa buong bansa. Kahapon na inanunsyo ni Castro ang pagkakatalaga kay Christine Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Bago ito ay ilang beses na rin lumutang ang pagpapalit ng liderato sa Department of Tourism. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Leth. Samantala, Senador Bato de la Rosa gusto raw pong gamitin ng Senate Mansion sa Baguio City sa pagsali niya sa shooting competition. Ibalita mo nga yan na RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond.
Go ahead, Lakay. Lakay Raymond. Awan. Tama. Go ahead, Lakay Raymond. Samantala naman, ating balikan mamaya si Lakay Raymond at Paz. Sa US, wala raw pong indikasyong aalisin ng military assets sa Pilipinas para ipadala sa Middle East. Ayon po yan mismo sa Armed Forces of the Philippines. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, hindi nababahala ang sinatang lakas ng Pilipinas sa pag-pull out ng Amerika sa assets dito sa South Korea para i-redeploy sa Middle East. Ayon kay Rear Admiral Roy Vince Trinidad, sa kapagsalita ng AFP sa West Philippine Sea, iba naman kasi ang sitwasyon ng Seoul sa dahilan kung bakit may armas ng US military dito sa Kapuluan. Paliwanag ni Trinidad, air defense system ng permanenteng base militar ng US sa Korea ang inalis nito. At ang pang-training lamang naman, itong missiles at equipment ng Estados Unidos, narito sa bansa. Sa katunayan, upward trajectory pa rin kung ilarawan ng opisyal ang relasyon ng alyansang Washington at Maynila. Patunay na dumaraming security engagement gaya sa West Philippine Sea at $2.5 billion security assistance sa susunod na 5 taon. Gayun din, wala pa naman anong abiso kung may pagbabago sa balikatan exercises sa susunod na buwan ay sa pakikipagbakbakan ng US laban sa Tehran. Pakinggan natin si Admiral Trinidad. Hindi tayo concerned na may downscale. Hindi tayo concerned na hindi matutuloy ang balikatan. Hindi tayo concerned na iba yung situation ng South Korea and sa atin. Pura nang ipinadala ng US ang ilang batteries ng Type 1 Medium Range Capability Missile at Nemesis Anti-Ship Missile sa mga lihim na lokasyon dito sa Pilipinas. Ginamit ito sa mga nagdaang edisyon ang balikatan at salaknib exercises. Pero hindi pa makumpirma ni Trinidad kung kasando ulit practicing o gamitin sa joint military drills ngayong taon. Ako si Daniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, balikan natin mula sa Senado. Senator Bato de la Rosa gustong gamitin ang Senate Mansion sa Baguio City sa pagsali niya sa shooting competition. Idetalye mo balitang yan. RH28, Raymond at Paas. Raymond. Mr. Inubukan na nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, ngunit hindi sa Senado. Ito ang nakumpirma matapos magpadala ng liham kay Senator Tito Soto ng Kirahin ang Senate Mansion sa Baguio City na gagamitin ng kanyang pamilya. Sa kanyang sulat na nakuha ng BNC News Channel na may pitsang March 12, 2020. Gagamitin niya ang Senate Mansion sa kanyang pagdalo sa gaganaping shooting competition na Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines o CSAP Cup 2026. Ito ay gaganapin sa March 26 hanggang 29 sa PMA Firing Range sa Baguio City. Hindi tinanggi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang liham maliban sa pagsasabing ito ay bahagi ng privileged communication kaya't nagtataka siya kung paano napunta sa kamay ng media. Ni-refer daw niya ang liham ni De La Rosa sa Secretariat. Ganun pa man ay kinonfirma ni Soto na pumirma si Senator Bato sa Senate Resolution 343 na humihimok sa administrasyon na ilatag ng contingency plans nito sa naranasang krisis sa presyo ng langis na kanilang ipinasa noong Miyerkules. Simula noong November 11, 2025 ay hindi na pumasok sa trabaho sa Senado si Senator Bato de la Rosa kasunod ng ulat na may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court o ICC. Ito si RH28 at para sa DZRH una sa Pilipinas, ulat sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond at Paz. Samantala, Bishop na testigo mano sa affidavit ng mga ex-Marines hindi sumipot sa NBI, abogado nagsumite ng affidavit. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Hindi sumipot si Bishop Efrain Tendero ang testigo sa pagnotaryo ng affidavit ng umano'y 18 dating sundalo sa pasabina ng National Group Investigation kaninang umaga yan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagsumiti lamang yung abogado ni Tendero ng kanyang affidavit. Mulian niyang iisyuhan ng sabina ng Bishop dahil kailangan itong sagutin yung mga katanungan ng Bureau. Pakinggan natin. Nagpasa daw ng affidavit, so actually we will invite him again kasi buti nagpasa ng affidavit, we will review the affidavit kasi investigation to sa PRINA but magbigay affidavit, question and answer yun. So I think we will issue another subpoena for it.
na nang inamin ni Tendero na siya nga yung lumagdang testigo sa joint affidavit ng mga nagpakilala na mga dating security aide ni resigned Congressman Saldi Conang Ako Bicol. Pero klinarin niyang hindi niya pinatutunayan yung accuracy o katotohanan sa mga nagkasaad sa sinumpaang salaysay. Kinukumpirma niya lamang daw na lehitimo yung proseso ng pagpirma sa nabanggit na affidavit. Ito si Jesandri Copel para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At tumaganap naman tayo ng report mula sa ating Boy Laya. Malaya ka na. 235 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Batangas Port. Idatali mo balitang yan. RH29, Boy Laya Gonzales. Boy G, welcome back. Kaya at Talakay Ray, nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang 235 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Port of Batangas. Pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa nabanggit na shipment na nagmula sa United Arab Emirates at naglalaman ng 637 master cases ng MAC Cetirizine Ice Wool na cigarette. Ayon sa BOC, walang graphic health warning sa mga sigarilyo na paglabag sa Republic Act number 10643 at wala ring itong BIR Internal Revenue Stamp na paglabag sa National Internal Revenue Code. Batay sa tala ng ahensya, mula January 1 hanggang March 6, 2026, nakapagsagawa na ang BOC ng 127 operasyon laban sa illegal na sigarilyo kung saan umabot sa halos 2 bilyong pisong halaga ng kontrabando ang nasamsam sa buong bansa. Ayon naman kay Carmelita Talusan, ang District Director o District Collector ng Port of Batangas, paigtingin pa nila ang enforcement operation sa upang mapigilan ang pagpasok ng mga illegal na kargamento sa mga pantalan ng bansa. Dahil sa mga paglabag, naglabas ng ang BOC ng warrant of seizure and detention na alisunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy G. Boy Laya Gonzales. Kaugnay po ng kaso ni Boy Gonzales. Patuloy po ginit ni DZRH Manila DOJ Beat Reporter Misael Boy Gonzales na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin at responsibilidad bilang mamahayag na report ang katotohanan. Sa panayam po ng programang 2x2, kinuwento ni Gonzales ang pagbusisi niya sa mga natatanggap na impormasyon tungkol nga raw po sa criminal case ni Manila Councilor Rosalino Ibay Jr. Dumaan sa maraming verifikasyon ng mga impormasyon at paghahanap ng dokumento si Gonzales bago niya inireport ang kaso. Magugunitang inaresto habang nagko-cover sa DOJ si Gonzales nitong Miyerkules dahil umano sa paglabag sa Data Privacy Act at nakalaya kahapon matapos makapaglagak ng kaukulang piyansa. Nagbigay ng info sa akin, police. Tapos, binerify ko sa NBI, yun, investigahan nila hanggang sa isinampas sa DOJ, naglabas sa warat. Nung naglabas sa warat, doon lang ako nag-report. Sa iba pang balita, hinahunting ng Philippine National Police ang isang babaeng Chinese na sinasabing leader ng sindikatong nasa likod ng higit 700 kilo ng shabu sa Palwan Occidental, Mindoro. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, edad 30 pataas ang suspect na pinaniniwala ang may mahalagang papel sa operasyon ng Chinese-led umanong grupo. Magugunitang nadiskubre ang 5.8 billion pesos na iligal na droga nang sumadsad ang speedboat at abandonahin ng 2 dayuhang sakay nito. Bukod sa foreign nationals na naaresto kalaunan, hinuli rin ng Army 2nd Infantry Division ang 2 pang Pinoy na tumangkang mag-rescue sa mga Chinese. Samantala, natagpuan din ng kasundaluhan ang hiwalay na 30 sako ng syabong posibleng kasama ng unang nasabat. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. So, street level, we have a lot of accomplishments, but we are really going after the big fish. Ito talaga, ito ang hinahabol namin. And it is effective. Nag-double na ang cost ng shabu, buwaba ang crime, na naging effective ang strategy namin. Samantala naman, pinag-iingat po ng Philippine National Police ang publiko sa maaring pagdami naman ho ng mga online scam
Ngayon nagsimula na po ang 4-day work week sa ilang tanggapan at empleyo. Ayon po kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Wilson Asueta, baka daw po samantalahin din ng mga scammer ang paggamit ng marami sa online platforms habang sila'y mapadadalas na sa bahay. Kabilang dito ang pagpapadeliver at online shopping na inasang mas engaging kung mababawasan ang paglabas ng mga empleyado. Samantala, dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa pagsisimula ng taong 2026 tambay. Naitala sa 5.8% ang unemployment rate ng bansa noong January. Mas mataas sa 4.3% noong December 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.96 milyong Pinoy na walang trabaho. Samantala, nabawasan naman ang mga Pilipinong underemployed o mga naghahanap ng karagdagang oras ng trabaho kung ikukumpara noong nakaraang taon. Naitala ito sa 13.2% at katumbas ng 6.35 milyon na Pilipinong underemployed. At yun ang mga alamin ng update mula po sa Kamara, matitibay daw po na ebidensya na magpapatunay na hindi fishing expedition ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Rhea Pea, ebidensya ang magsasabi kung dapat na may pananagutan si Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa pahayag ni VP Sara na panibago daw fishing expedition ng kamarang impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Jokno, may pakakataon ng Vice Presidenteng sagutin ang mga alegasyon sa pamagitan ng pagsusumite ng mga sagot at ebidensya. Ang impeachment proceedings sa anya ang tamang venue para lumabas ang katotohanan. Sabi ni Jokno, malinaw ang kanyang motion na i-preserve ang mga papeles at mga dokumento at yakin ng seguridad ng isang testigo upang magampanan ng House Justice Committee ang tungkulin na timbangin ang mga ebidensya. Samantala, sinabi ni Representative Joel Chua ng 3rd District ng Maynila na karapatan ni Duterte kapag magsumite siya ng pleadings o hindi. Ipinaliwanag pa ni Chua, kung hindi sasagot ang pangalawang Pangulo, marahil ay bahagi ito ng legal strategy na i-reserve ang kanyang mga sasabihin sa Senado kapag nagsimula na ang formal na impeachment trial. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, dumako naman tayo sa ating break time global news. Iranian Supreme Leader muling nagbanta laban sa Estados Unidos matapos ang mga naging pag-atake sa Islamic Republic. Idatal mong balitang yan, James Galange. James! Muling nagbanta si Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei laban kay United States President Donald Trump na masisipa pa ang pagtaas ng presyo ng krudo kasunod mo isinagawa itong pag-atake kontra sa Islamic Republic. Anya, mas hihigpitan pa nila lalo ang pagbabantay at pangiipir sa mga barkong dadaan ng Strait of Hormuz. Kaya naman dahil dito sa pagtay ng International Energy Agency na maaring maranasan pa ang pinakamalaking oil supply disruption sa kasaysayan kung sakali magpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Maguit ang kahapon, napaulat na nais pa itaas ng Iran ang presyo ng crudo sa world market sa $200 kada bariles. Samantala sa kapapasok lamang din na balita, nireveal naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang goal nitong pagpaslang sa panibagong Supreme Leader ng Iran, kung saan hinihimok niya ang mga Iranian na samahan sila sa pagsugpo sa umunoy tyrannical regime ng mag-amang Khamenei. Narito si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Even now it can be said with certainty, this is no longer the same Iran, this is no longer the same Middle East, and this is also not the same Israel. We are not waiting, we are initiating, we are attacking, and we are doing so with a force the like of which has not been seen before. I have added another goal, to create the conditions for the Iranian people to overthrow this terrible tyrannical regime. Ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Awat na ho, tama na yung gera. Tigil niyo na. Let's all make love, not war. Peace, peace, peace. Sa ating sports naman, Iran hindi sasali sa 2026 FIFA World Cup. Report mula kay Miss Millie Borja. Miss Millie.
Hindi sasali ang Iran National Football Team sa 2026 FIFA World Cup matapos ang airstrike ng United States at Israel na ikinasawi ng Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Ayon kay Ahmad Donyamali, Sports Minister ng Iran, hindi posible ang paglahok ng kanilang kupunan sa torneo dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Ang 2026 World Cup ay gaganapin sa United States, Mexico at Canada mula June 11 hanggang July 19. Nakatakda sanang mapabilang ang Iran sa Group G kasama ang Belgium National Football Team, Egypt National Football Team at New Zealand National Football Team na may mga laban sa Los Angeles at Seattle. Samantala, sinabi ni Gianni Infantino na sinabi ni US President Donald Trump na bukas ang Estados Unidos sa paglahok ng Iran sa torneo. Gayunman, ayon sa regulasyon ng FIFA, maaring mapatawan ng multa ang kupunang umatras sa kompetisyon. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili. Samantala, dumako naman tayo sa ating break time showbiz. Gazini Ganados, ika-4 na pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars Edition. Itatali mo balitang yan, Angelica Cosme. Makikipagpuksaan din sa first ever Miss Grand International All-Stars edition ng 30-year-old Filipino-Palestinian beauty queen and model na si Gazini Ganados. Ito ang pasabog na gumulat sa pageant fans kagabi. Magunita na taong 2019 na maging kinatawa ng Pilipinas sa prestihiyosong Miss Universe Gazini na nagtapos sa top 20 at nagwagi rin ng Best National Costume Award. Hanggang sa sumabak na rin ito sa mundo ng pag-arte. Sa pagsali ni Gazini sa MGI All-Stars, siya na ang ika-4 na pambato ng bansa sa naturang pageant na binuksan talaga para sa lahat ng mga dating beauty queen, women and trans women edad 20 to 40 na lumaban na sa international stage. Una na ngang inanunsyong kinatawa ng Pilipinas ay si Miss International Queen 2022 Fushia Ann Ravena, Noble Queen of the Universe 2025 Alexa Nunez, at Universal Woman International 2025 Top 12 Kaylene Pan Trajano. Aarangkada ang MGI All-Stars sa May 18 habang sa May 30 naman nakatakdang ganapin ang Coronation Night sa Thailand. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko sana pasalamatan, of course, Clarence MD, Doc Joan Clarence ng Clarence MD Makati. Thank you so much. At get well soon naman sa aking mga layon, Elise Daniel at sa kanyang tatay na si Kevin. Nagpapabati nga ngayon si Elise. Sabi niya, greet me please and tatay. Yeah. Nakasama para niyo gumaling kayo. Yes, vitamins daw yan. Nakasama niyo po sa isa ng edisyon ng Break Time. Ako po, si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pag-ingatan ninyo yung mga pinaghirapan ninyo as well day to day. Thank God it's Friday. Ipit-ipitin, di ba? Huwag nating lustayin sa isang araw lamang ng kaligayahan. Susunod na po ang balansyadong pagbabalita atin sa ating ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas ang oras 5:06 ng hapon. This